Masayang araw, mga ka-PL! O eto na po yung update tungkol po doon sa nabalitaan po natin kagabi habang ako po naka-live. Yung tungkol po sa SMNI building sa Makati na nabalitaan po natin, mga kababayan, na pinagtangka ang sunugin. Ayan. Kagabi pa lang, tumawag na po ako sa mga taga-SMNI. Tinanong ko po kung gaano po katotoo. Ang sabi po sa akin, pinagtangkaan daw po nilang sunugin itong building ng SMNI. Itong nila na binanggit po sa akin, hindi po pinangalanan ng mga taga-SMNI. Kung sino-sino po yung sila. Ayan. Maaaring kayo, meron na po kayong idea, mga kababayan, kung sino-sino po itong plano o nilang sunugin ang building ng SMNI. Bagamat walang pinangalanan, pero sa isip po natin, mga kababayan, meron na po tayong idea. Di ba? O ito ho yung video, panoorin po natin, mga kababayan. Makikita ho dito, no? Mayroong isang container, laman, gasolina. Ang tanong, bakit napunta doon sa lugar na yon? Kung binili ito para ilagay sa sasakyan, kung sino mang mga pumarada dyan, bakit hindi nilagay sa sasakyan? Bakit naiwan? At ibinuhos talagang sadya, mga kababayan, kasi palagay ko planong sunugin itong studio ng SMNI para nga naman hindi makapaghatid ng mga tama at balitang walang pinapanigan, mga kababayan, lalong-lalo na sa update nitong mga itong halalan na nagaganap po sa ating bansa. O ito na po yung video, panoorin po natin. Pasado alas 12 ng hating gabi, biglang sumiklab ang sunog sa basement floor 1 ng gusali ng SMNI sa Makati nitong Linggo, May 11, 2025. Ayon sa kuha ng isang personnel ng gusali, napansin ang makapal na usok na nagmumula sa basement floor. Agad namang naapula ang sunog. Sa paunang investigasyon, natagpuan ang isang lagayan ng gasolina sa gilid ng exhaust and ventilation ducting sa labas ng building sa may bandang harapan ng EDSA highway. Ang nasabing exhaust and ventilation ducting ay direktang konektado sa exhaust system ng basement floor 1, dahilan para lumakas ang hinalang posibleng sinadya ang insidente. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Dahil sa mabilis na pagkakaapula sa sunog, ay naagapang madamay ang broadcast equipment ng SMNI sa studio na matatagpuan naman sa ground floor ng gusali. Na merong isang container na pag inamoy mo yung laman, merong gasolina, yung may gasolina pa. No? So, yung container ng gas na yun, wala yung dapat doon, hindi dapat yun ando doon. Actually, wala talaga dapat yun doon. Pero dahil nga ituro nga ng mga pulis, so naging parang subject for na siya. No, parang may nanadya na sunugin itong building ng ACQ Tower. Naniniwala ang pamunuan ng SMNI na tinangkang sunugin ang building nito para mahinto ang operasyon ng network sa buong bansa. Lalo pat abala ngayon ang SMNI sa paghahanda sa nalalapit na midterm election sa Lunes, 12 ng Mayo 2025. Malaking posibilidad, no? Malaking posibilidad na ginagawa nila yung mga pamamaraan para harangan tayo na maipalita yung totoo. Kasi alam naman nating lahat nga na tayo yung nagsasabi ng totoong balita at siguro gusto nila na busalan yung ating mga bibig, no? Yung ating mga pagpapalita. Sa ganun na yung side lang nila ang marinig at hindi marinig ng taong bayan yung katotohanan. So posibleng may sabotaheng ginagawa.
nauna nang naninindigan ng SMNI na hindi ito maninikluhod sa anumang halaga ng salapi para baliin ang katotohanan. Sa ilan niyang prinsipyong Truth That Matters, iginiit ng SMNI na wala itong kinatatakutan at patuloy na tatayo bilang nag-iisang tagapaghatid ng impormasyong mapagkakatiwalaan at totoo lamang. So, yun na nga mga kababayan, kahit ako man mismo, ang hinala ko dito, plano o pinagpaplanuhan o gusto talagang sunugin ang gusali ng SMNI. Natatakot sila mga kababayan na ilahad ng SMNI kung ano man ang mga maaaring maganap sa araw na ito. Halalan ko ngayon mga kababayan, nakaboto na po ba ang lahat? Wala ho ba kayong napansin na mga hindi magandang pangyayari habang bumuboto ho kayo o itong ating mga kababayan? Kung meron po na napansin kayo may mga issues na dapat talakayin at malaman ng ating mga kababayan, kagabi sa live ko, nagbigay na po ako ng hotline. Maaari nyo pong itawag doon mga kababayan. Okay? So, ganun po kalaki ang takot nila sa SMNI. Kasi ang SMNI, talaga nga namang walang kinikilingan kung magbalita. Kung ano lang ang totoo, mga kababayan, yun talaga ang iniuulat ng SMNI. Nako, nakakatakot mga kababayan. Bakit pinagtangkaan nilang sunugin ang SMNI? Baka, wag naman sana, wag naman sana, baka may mga magaganap na yun na, alam nyo na, mga kababayan, alam nyo na, di ba? Tuwing halalan, ano ba nagaganap, mga kababayan? Di ba? Kayo na lamang pong umusga, mga kababayan. Pero ang tingin ko dito, dagdag ko lang, ultimatum to. Para bagang yung lugar na yun, yung pinagtapunan, yung binuhusan ng gasolina, di ba? Yun yung nandoon yung mga wirings, di ba? Para makapag-operate ang SMNI at makapaghatid ng mga totoo at tamang balita. Gusto talaga nilang i-collapse, yung hindi makapagbalita ang SMNI buong mundo, di ba? Palagay ko ultimatum ito Maaaring meron pong isang tao o grupo na takutin nyo ang SMNI. Parang ganun ba? Ang ibig sabihin ito para sa akin, pauna pa lang yan ultimatum pa lang yan. Kaya manahimik kayo sa araw na ito, Mayo 12. Parang ganun ba mga kababayan? Huwag nyong ilalahad ang mga magaganap o maaaring magaganap pa lang. Baka tuluyan namin kayo. Parang ganun lang mga kababayan. Di ba? Pero hindi ho nila mapipigilan ng SMNI. Sa tulong po nating lahat, maging kayo mga kababayan, kapag meron po kayong nalaman, nakuha ng mga issues tungkol po sa araw na ito, Mayo 12, itawag nyo po doon sa hotline. At itong hotline na ito, siya naman ang magbibigay ng informasyon sa SMNI at ilalahad po ng SMNI kung ano po ang mga nagaganap ngayon sa ating bansa. Kami, iikot din po kami, mga kababayan. Kanina nga, umikot na ako kanina, umuwi lang ako sandali, nag-almusal, tapos kumuha itong video para maibigay ko po sa inyo yung update na ipinangako ko po sa inyo kagabi. So, yun nga, tumawag ako, pumayag na rin sila, naggumawa ko ng short video, at ito na ho yung short video, mga kababayan. Ganon po kalaki ang takot nila sa SMNI. Ayan na. Wala walang ibang mainstream media o mga media, mga kababayan, na maglahad ng katotohanan. Kasi
tikong bibig sila. Hindi natin alam kung nasuhulan o baka tinakot din sila. Pero ang SMNI, hindi ko nila matatakot. Kaya, sa mga malapit lang dyan sa Makati, na handa pong magbigay ng kaunting suporta sa SMNI sa pamamagitan po ng pagmamatsyag, pagbabantay, malaking bagay na po yan. Okay, so hanggang dito lamang po. Mag-iingat kayo lagi, higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.